Ngayong araw mga tol, nandito pa rin tayo sa Royce Yamaha Rev Zone, Cabanatuan City na. So update ko lang kayo dito sa Yamaha Mio Aerox 155 standard version na may color na matte gray. So bali standard version tong nasa harapan natin, yung non-ABS variant ano. Kaya sa mga naghahanap ng ganitong kulay ng Yamaha Mio Aerox 155 kung taga Cabanatuan City kayo, so available dito sa Royce Yamaha Rev Zone, Cabanatuan. At para naman sa presyo nitong Yamaha Mio Aerox 155 standard, ang SRP nito ngayon dito ay 123,000 pesos. So kung interesado kayo mga tol dito sa unit na to, pwede nyo ko i-PM sa Facebook page natin, Vince Motovlog, para matulungan ko din kayo. At kung pinapanood mo ngayon tong video na to at balak mong mag Yamaha Mio Aerox 155 at wala ka pang idea kung ano ba yung kayang i-offer nito, tara samahan mo ako, alamin natin yung specs and features. Unang-una mga tol, sa makina nito ay ginagamitan to ng 155cc engine displacement, liquid cooled 4-stroke, single overhead cam, 4-valve, single cylinder fuel injected engine. Equipped din ito ng Blue Core technology at naka VVA na rin ano, or variable valve actuation, kung saan between low to high RPM ay namamaximize ito yung engine performance niya. At the same time, napapanatili nito yung fuel efficiency niya. Speaking of fuel efficiency, kaya na itong umabot hanggang 40 to 45 kilometers per liter. At ito yung isa sa safety features itong Yamaha Mio Aerox ano, kapag nakababa yung side stand natin ay hindi mag-i-start yung makina niya. So kailangan itataas muna natin yan for safety purposes na din. Pagdating sa looks ito mga tol, meron itong sport and aggressive looks ano. At syempre hindi rin mawawala dito yung pagka-elegante nung datingan niya. At very premium din talaga ng mga detalye niya. So mamaya titignan natin yan. And pagdating naman dito sa side profile, hindi naman ganun kadami yung decals niya no? Parang minimalist lang din yung ginawa dito. At talagang bumagay yung color combination niya na matte gray at yung orange na font color natin doon sa text ano, na 155 at yung Aerox sa bandang gilid. So mula dito sa head cowling natin mga tol, meron tayong decals dito na Blue Core. At isa nga rin pala sa safety features din ng Yamaha Mio Aerox 155. So may advantage din yung naka-drum brake yung likod ano. So ayun, meron siyang brake lock dito. So pipindutin lang natin yan at kapag i-release na natin, so press lang natin yung brake lever at marirelease na yung brake lock natin. So karaniwan o common nating magagamit yan sa mga incline na parking area no. So para hindi basta-basta umabantay o umatras yung motor natin kapag naka side stand. And dito naman sa part na to, very stylish din talaga no. So sa gitna color black siya, then sa magkabilang side naman yung color o yung body color niya na matte gray ano. Tapos meron tayong decals dito na Mio Aerox at dito meron tayong sticker dito o decals na Yamaha. At dito naman sa pinaka side profile natin yan ano, meron tayong logo dito ng Yamaha, tapos meron siyang decals din na 155 at meron siyang maliit dito na VVA or variable valve actuation. And dito naman sa side profile sa bandang gitna no, meron tayong decals dito na Mio Aerox. Pagdating naman dito sa part na to, yan meron siyang dalawang line dito, and dito naman sa bandang likod na no, meron tayong decals dito na liquid cooled. Pagdating naman dito sa front end natin sa mismong headlight, grabe no, wala talagang kupas din yung design kapag makikita natin yung itsura ng Yamaha Mio Aerox. So napaka-sharp ng design niya, very sporty ng design at talagang napaka-aggressive din. So LED na yung ginamit dito sa headlight niya, pati dun sa mga daytime running lights niya no. Yan yung nasa ibabaw mismo ng pinaka-lens ng headlight natin. At dito nga pala nakapwesto yung turn signals natin na bulb type pa rin yung ginamit. Sa suspension naman dito sa unahan, naka-telescopic fork tayo dito at meron pa siyang protector ano, para hindi basta matalsikan ng mga buhangin. And yan yung mags natin o yung wheels natin, meron pang decals na Aerox, talaga napaka premium. And pagdating naman sa front fender natin, very sporty rin ng design at matte gray din yung finish ng paint natin ano. So yung body color niya at meron tayong decals dito na Yamaha. And two-tone din yung color niya yan. So magka-separate tong dalawang color na to no. So ito yung pinaka-patilya niya na lalong nagpa-sporty ng design dito sa front fender. At ang sukat naman ng gulong natin dito sa front ay 110/80 rim 14 at naka-tubeless na rin to. Then sa brakes naman, naka-disc brake tayo dito with single piston caliper. Dito sa likod mga tol, yung tail light natin dito, LED na yung ginamit dito no, at talagang napaka-stick lang ng design niya. Maliit lang siya pero kitang-kita yan sa gabi dahil naka-LED na yan. And sa mga turn signals naman, bulb type pa rin yung ginamit dito no. So kung makikita natin, wala tayong grab bar dito. So ito na yung pinakahawakan ng back rider natin, nasa ilalim. Very sporty ng design niya. So yun, meron tayong ilaw ng plaka dito at dito yung lagayan ng plaka natin, tapos meron din siyang reflector for added visibility na rin. Dito naman sa suspension, naka dual shock absorber tayo dito. Then sa brakes ay naka drum brake at may sukat naman na 140/70 yung rear tire natin at tubeless na rin yung ginamit dito. Dito naman sa cockpit niya, sa meter panel
panel niya, naka fully digital meter panel na tayo dito at talagang napaka premium ng design niya. And sa mga switch sa handlebar dito sa kanan, meron tayo ditong hazard light switch at yung electric push start niya. Speaking of electric push start mga tol, naka SMG na to, no, o yung tinatawag na smart motor generator, kung saan kapag in-start natin yung engine ay wala na tayong maririnig na friction ng starter. And dito naman sa kaliwa, meron tayo dito yung menu ng ating meter panel, yung high and low beam, turn signals at yung busina. And dito naman sa ignition natin o sa susian, naka mechanical key shutter tayo dito, no. And sa tabi nito meron tayong button dito para sa fuel cap opener at sa seat opener. So very convenient dahil pipindutin lang, magbubukas na yung upuan or yung fuel cap repeater natin. At dito naman sa kaliwa meron tayong glove box dito, no. Tapos sa loob nito meron na tayong power socket dito. So kailangan lang natin bumili ng USB port na isasaksak dito, no, yung pangkotse para magamit natin sa mga mobile gadgets natin o mobile devices. At pagdating naman sa fuel tank mga tol, dito nakapwesto, no. So may sukat itong 5.5 liters fuel tank capacity. So very convenient dahil nasa harapan na, hindi na natin kailangan bumaba ng motor para buksan yung upuan pag magpaparefill ng gas. And dito naman sa seat natin, very comfortable tong sakyan dahil talagang malapad siya, maganda yung cushion na ginamit at very premium din talaga ng design. So yan, meron pa siyang naka-engrave dito na Aerox, ano. At talagang lalong naging premium to dahil dun sa mga stitches niya na color white, ano. So talagang nagbigay yun ng pagka-eleganteng datingan dito sa seat natin. At ang maganda rito, dito sa ilalim ng upuan, meron tayong large underseat compartment, ano. So kasya dito isang standard size ng helmet at pwede pa natin paglagyan ng iba pa nating gamit. And dito nga pala nakapwesto naman yung battery natin. At ang isa sa importante rin mga tol sa ilalabas nating motor o sa bibili nating motor, yung comfort, ano. So talaga may bibigay ni Yamaha Mio Aerox yan dahil naka-upright position tayo dito. So hindi lang siya pang urban riding, pwede rin talaga to pang long ride. At pagdating naman sa seat height, may sukat itong 790mm. So hindi siya ganun kataas, sakto lang din sa mga height ng mga Pinoy. At meron itong minimum ground clearance na 145mm. At pagdating naman sa timbang, may bigat itong 122kg. So yun ang update natin mga tol para dito sa Yamaha Mio Aerox 155 standard version. So dito nga yan sa Royce Yamaha Rev Zone, Cabanatuan City. Sa tapat lang to ng SM City, Cabanatuan. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Yamaha Mio Aerox 155, feel free to visit dito sa showroom nila. And pwede rin naman kayo mag-PM sa akin sa Facebook page natin, Vince Motovlog, para matulungan ko din kayo. Kung umabot kayo sa part ng video na to at sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify kapag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.